Amber POV. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Amber kay Sebastian. Maingay sa tenga niya ang pagkakakabog ng kanyang puso at tila hindi makapaniwalang kabuuan ng kanyang pagkatao. Nakasama niya si Sebastian. Sebastian quickly gave her a kiss, once over, and she blushed all the more. Maya-maya pa, tumikhim ito bago tuluyang umiwas ng tingin. Sorry sa pagpasok ko sa kwarto mo. What I mean is, kailangan kitang makausap. Sa labas muna ako para makapagbihis ka. Anito, bago tuluyang lumabas ng kwarto niya. Tahimik na pinagmasdan ni Amber ang paglabas nito ng pinto. Nang tuluyang lumapat ang pinto, saka pa lang siya nakahinga na maayos. Hindi niya namalayan na nagpipigil siya ng hininga sa buong oras na nasa harapan siya ni Sebastian. Talking about how intense his effect on her whenever she around. Mabilis siyang umiling, trying to shake away the effects of his unexpected presence. Once out of trance, mabilis siyang nagbihis. Nagsuot siya ng simpleng damit na bigay sa kanya ni Mrs. Divina. Kahit kasi gusto sana niya magpantalon o kaya naman mag-shorts. The walking boot takes a lot of effort to wear at doon temporarong nagbago ang choice of wardrobe niya. She wore a simple white dress with a colorful flowers on its print. Yun ang pinakasimple sa lahat ng damit na ibinigay sa kanya ni Mrs. Divina. Ang ibang mga bigay nito, pwede makipagsabayan sa mga sosyalang parties ng mga ilista. Hindi naman sa ayaw niya, elegante at klase ang napiling wardrobe ng ginang. Kaso lang, baka magtaka ang magaling na lalaki kung magsusuot siya ng bestida na may rhinestones kahit na ito lang naman ang kakausapin niya. Kaya okay nang suot casual, feminine and sweet. She put on a slight makeup and with one final glance on the mirror, she went out of her room. Natagpuan niya si Sebastian na nasa swimming pool area, malapit sa kulungan ni Delila the chicken. Nag-refill ito ng feeds at tubig sa kainan nito. Nakalimutan niya kasi yung lagyan kanina bago sila nagtungo ni Ivy sa ospital. She walked over them silently. Maya-maya pa, ninitian ni Sebastian ang manok at marahang hinaplos. Natutuwa ko makita kang tahimik. Di tulad ng kukulam sa loob ng bahay ko. Patuloy niya akong nababaliw. Anito, agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Chinichismis siya na magaling na lalaki kay Delila. Hoy, sino mang kukulam ang sinusumbong mo dyan kay Delila? Sita niya rito habang nakapamewang. Mabilis tong lumingon at ngumisi sa kanya. Muli nitong ipinasada ang tingin sa kanya sabay sabing, "Hi there, beautiful." Umismid siya bago umirap kunwari. Beautiful? Mukhang inuuto siya ng suplado. Papangiti na sana siya. Kaso naalala niya na tinawag siya nito na mangkukulam. She mentally shook her head, trying to get her wits straight. Hindi ako mangkukulam. Ani nga rito. Ngumiti si Sebastian. Buti naman, medyo nakakalakad ka na, Amber. Si Ivy at ng nanay mo nag-alaga sa akin. Tumango-tango ito. I'm sure they did. Anito, bago naglakad palapit sa kanya. Instinctively, maingat siyang naglakad ng ilang hakbang pabalik. Nang bumaling siya muli kay Sebastian, nakakunot na muli ang mga kilay nito. He moved one step closer to her, and she took another step back. At para lang sure na hindi siya nito malalapitan, umatras pa siya ulit ng isa pa. Kaya lang naatrasan na niya ang isa sa mga malalaking paso ng palm tree. At dahil wala ng lakas ang isang paa niya, muntik na siyang mapaupo sa baldosa. Mabuti na lang, bago pa man yun mangyari, mabilis siyang sinalo ni Sebastian. Habol ang hininga niya. When he held her protectively flush to him, sa isang iklap, napalibutan siya ng presensya nito. Tinatanggal ang kanyang lohika at nilulunod ang kanyang puso sa lahat ng kahanga-hanga at magagandang emosyon na tanging si Sebastian lang ang makapagbibigay. Sigurado na siya ngayon. One touch from him and she's a goner. At hindi pa man nakakahuma si Amber sa paglapit nilang yon, walang sabi-sabi siya nitong binuhat at dinala sa sala. Marahan siya nitong pinaupo sa sofa at tiningnan ang kanyang paa. Are you hurt?
or something. Should I call the doctor? Natatarantang tanong nito. Magkasunod ang tanong nito. Marahan siyang umiling, pero mukhang hindi to kumbinsido. Damn! He hissed before he reached for his phone on the coffee table. He looked tense and frustrated. Pinanood niya tong galit na nagdadial ng numero. Kailangan ko makausap si Reed. Ani Sebastian sa kausap sa telepono. Reed? Si Dr. Laverio? Seryoso talaga? Nagpapanik ang magaling na lalaki dahil muntik lang siyang matumba? Naglakas loob siya magsalita. Hey, ayos lang ako Sebastian. Hindi na kailangan si Dr. Laverio. Ano namang gagawin ko dun? Ikagagaling ko lang dun kanina. I swear, maayos ang pakiramdam ko. Na out of balance lang ako. No big deal really? Ano niya rito? He studied her for a while, bago to napabuntong hininga at ibinalik ang phone sa bulsa. Umupo na ito sa tabi niya. Are you sure? Yes. Okay naman daw ako, sabi ni Dr. Laverio. I am healing well. Tsaka hindi naman tong unang beses na muntikan na ako matumba nitong mga nakaraang araw. Injured ako. Normal na hindi magandang balanse ko. At saka, natatakot ka ba sa akin, Amber? Puto nito sa kanya. Ganun pa siya ka-obvious? Can he tell that she's uneasy facing him? Paano mo nasabi na ako'y... The words instantly lodged on her throat nang marahan nitong hinaplos ang kanyang muka. Isang alo na masayang pakiramdam ang agad na bumalot sa kanya. Please, huwag kang matakot sa akin, Amber. Pakiusap nito. I'm sorry kung hindi kita makasama. There are things I needed to work on. Things I... Napabitaw sa ere ang mga sasabihin ni Sebastian nang tumunog ang cellphone nito. He looked at her with a conflicted gaze at her. Ngunit sa huli, marahan nitong binawi ang kamay sa kanya at ibinato ang galit na tingin sa telepono na patuloy na nagri-ring. Tumayo na ito at nagmamadaling sinagot ang tawag. Kakabalik ko lang. Malinaw kong sinabi sa'yo na wag mo akong abalahin ngayon. This better be important, Trevor, or else. Ano? Hindi. Gigil na sagot nito. Sandaling natahimik si Sebastian. Ilang sandali pa, huminga to na malalim. Fine, I'll meet them. Anito bago tinapos ang tawag. Bagsak ang mga balikat nito nang muling humarap sa kanya. Work? Aniya. Walang gana tong tumango. Sige na, Sebastian. Magiging maayos ako dito. Pwede naman tayo mag-usap mamaya. Hindi ako pupunta kahit saan. Paniniguro niya rito at alanganin pang ngumiti. Muli itong tumitig sa kanya at baka sa mga mata nito ang pag-aalangan. Muli itong lumapit sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Mabilis lang ako, ani Sebastian bago tuluyang lumabas ng pinto. Nakita niya tong naglalakad palabas ng pinto at ngumiti. Tiyak na magagamit ni Amber ang oras na mag-isa para ihanda ang sarili na harapin si Sebastian mamaya. Pero lumipas na ang maghapon ay hindi niya nakita ang lalaki hanggang gumabi. Malakas sa tenga ni Amber ang pagtiktak ng orasan sa dingding. Gabi na at umuulan, subalit hindi pa rin bumabalik si Sebastian at kahit anong pilit niya, hindi siya makatulog. Una, dahil gusto niya sana masiguro na nakauwi nga si Sebastian. At pangalawa, sadyang bumibisita mga alaalang gusto niyang kalimutan tuwing umuulan kaya hindi dumadalaw sa kanyang antok. Naglakad siya sa glass wall ng receiving area kung saan niya hinihintay ang lalaki. Malungkot niyang pinagmasdan ang sunod-sunod na pagbagsak ng butil ng ulan mula roon. You're still awake? Anang pamilyar na tinig sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon at nakita niya si Sebastian na naglalakad palapit sa kanya. Ganun na ba siya ka-engross sa kanyang mga iniisip at sakit na hindi man lang niya napapansin na binuksan na nito ang pinto? Hindi niya sinubukang sagutin ang tanong nito. Alam niya mas magkakaroon ng kalituhan kung susubukan niya. And so, she just quickly studied him. He was smiling but his eyes tell her otherwise. Sebastian is clearly drained, exhausted. I was waiting for you. Alangan niya yung sagot nang tumigil to sa tabi niya. Gabi na. You should go to bed, Amber.
Anito bago ibinaling ang tingin sa bintana. Sabi mo kasi mag-uusap tayo. Hindi ito sumagot at ngumiti lang. Agad na sumikdo ang puso niya na makita ang muli nitong pagngiti. And pathetic how it may sound, she knew she can be in heaven and instead of a final meal, she'd request for his smile. Lihim siyang umirap at pinagalitan ng sarili. Kung ano-ano talagang kabaliwan na nangyayari sa kanya kapag kaharap niya si Sebastian. Para siyang teenager na nag-o-ogling sa kanyang first love. Well, technically, si Sebastian ang first love niya. Kaya lang, hindi naman siya teenager. She should know better how to behave herself. She should be composed. She should know better. Umiling siya sa isip. Alam na talaga ng isip niya kung anong dapat niyang gawin. Ngunit ang tamang bagay para sa isip niya ay hindi palaging tamang bagay para sa puso. Ginagawa ng puso ang gusto nito at palagi siyang nalilito at hindi sigurado dahil dito. Do you like the rain, Amber? Tanong nito maya-maya. Agad niyang hinamig ang sarili at ibinalik ang tingin sa binata. No. Why? Rain makes me sad. I have a long list of awful memories with the rain. Like, saglit siya nag-alinlangan bago nagsalita. My mother passed away when it was raining. Agad na bumigat ang puso niya nang maalala malungkot na pangyayaring yon ilang taon nang nakararaan. I was just coming from homeschool when I found her mother lying on the floor, unconscious. She had a heart attack. I tried to ask for help, pero masyado malakas ang ulan. Hindi ako marinig ng mga kapitbahay. When help came, my mother was long gone, leaving me alone, forever. Kinagat niya ang ibabang labi upang pigilan ng hikbi habang ang mga alaala ng araw na yon ay nag-flash sa kanyang isipan. She could clearly remember the days that followed after that one fateful rainy day. Walang katapusan siyang umiyak nang ilibing niya ang kanyang ina. She even remembered how she had bawled her eyes out while having her first meal alone in their house na iniisip niya kung paano niya itutuloy ang kanyang buhay ngayong mag-isa na siya. She remembered the days when she was sick and in need of care, but she got no one, just herself. The rain carries the memories which keep haunting her, hurting her over and over. Few moments more, and she felt Sebastian's hands brushing something off her cheeks. Agad siyang bumaling dito. You're crying, Amber? Nito. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Sorry. Umiling ito. Ang iyong alaala para sa alaala ng iyong ina. There's no need to apologize. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang siya sa pagpupunas ng kanyang pisngi habang lihim na pinapagalitan ng sarili. Nangako siya na hindi siya iiyak sa harapan ni Sebastian o kahit kanino. But she just did. Again. Sinisira ni Sebastian ang maraming bagay na ipinangako niya sa sarili na hindi niya gagawin. Ganyan bang nagagawa ng pag-ibig? Ginagawa ang mga bagay na ipinangako mong hindi mo gagawin? Maya-maya pa, marahan tong humawak sa baba niya at itinaas ang mukha niya. Agad na bumalik sa pagkabog ang puso niya. Ang kanyang isip ay puno ng pag-asa at pagkalito. Sandali niyang hinanap ang kulay abong mga mata nito na tila naghahanap ng kasagutan sa tanong niya mismo. Bago nito marahan ni inipit ang ilang hibla ng buhok niya sa likod ng tenga. Napabuntong hininga siya nang dumampi ang mga daliri ni Sebastian sa balat niya. Gusto mo ba ng tsaa para makatulog ka? Pag-iiba nito sa usapan. Wala sa sarili siyang tumango. Naluluhunod kasi siya sa presensya nito. At sa mga ganong pagkakataon, madalas siyang makalimot na walang basehan ang relasyon nilang dalawa. Makalimot na hindi siya dapat umasa at makalimot na hindi siya para dito at hindi rin to para sa kanya. Pinanood niya si Sebastian na maglakad sa kusina habang naghahanda ng tsaa para sa kanya. Inutusan din siya nitong umupo sa couch na malugod naman niyang sumunod. Nangangalay na rin kasi ang kanyang paa. Kanina pa siyang nakatayo. Ilang minuto pa niyang pinagmamasdan ng ulan
bago bumalik si Sebastian at umupo sa tabi niya na may hawak na mug sa tsaa. She smiled. Thank you. Alanganin niyang sabi bago tinanggap ang mug ng tsaa. Sandali silang natahimik bago, "Are you angry at me, Amber?" Alanganin siyang umiling. Hindi na nito dapat malaman na muntikan na siya magwelda sa EDSA at magtaob ng mesa dahil sa inis niya rito dahil hindi man lang siya nito natawagan noong nasa malayo ito. "Are you sure?" "Oo naman. Bakit naman ako magagalit sa'yo?" "You're injured, Amber. Asawa mo ako. Ako dapat ng kasama mo." She felt the sincerity of his words. Kaya lang ayaw niyang umasa. Ang mga salita at kilos nito ay dalawang magkaibang bagay. At nalaman niya ang mapait na katotohanan yon habang wala si Sebastian. Kinagat niyang ibabang labi at sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon at ang kanyang mga salita. "Wala kang obligasyon sa akin, Sebastian. Ang kasal natin ay ginawa sa pagpapanggap. Gaya ng sinabi ko, wala ka dapat maramdamang responsibilidad sa akin. Kaya kong alagaan ang sarili ko. I always do." Lalong nagbuhol ang mga kilay nito. She seemed conflicted. Inabot ni Amber ang kamay nito at sinubukang pakalmahin. "Marami kang responsibilidad ngayon sa balikat mo, Sebastian. Mag-focus ka na lang sa mga yan at huwag ka mag-alala sa akin. I will be fine." Binitawan niya ang kamay nito bago siya tumayo. "Inaantok na ako. Kailangan ko na sigurong pumunta sa kwarto ko." Aniya rito. Subalit hindi pa man siya nakakahakbang palayo rito. Mabilis tong tumayo at walang sabi-sabi siyang binuhat. Silent panic surged through her. Sobrang lapit na naman ni Sebastian and making her feel things. Ngunit bago pa man siya makapagprotesta, humakbang na to patungo sa kwarto niya bago siya marahang ibinaba sa kama. Mabilis siya nitong hinagkan sa noo. "Good night." Nasa tapat na to ng pinto nang bumasag ang malakas na kulog sa kalangitan. Napasigaw siya at nanginginig. Sa isang iglap ay nasa tabi na naman niya si Sebastian at hinawakan ang kamay niya. Ngunit hindi ito sapat para sa kanya. Wala sa sarili siyang yumakap rito at inilagay ang mukha niya sa balikat nito. How she hates the rain and thunder. Marahang hinaplo si Sebastian ang likod niya. Mas humigpit ang yakap nito sa kanya. "Gusto mo bang dito muna ako ngayong magdamag?" Tanong nito maya-maya. Gusto niyang tumanggi, pero iba ang sinasabi ng takot niya. Marahan siyang tumango. Ilang sandali pa, binitawan siya ni Sebastian at inilalayan sa paghinga. Tahimik tong humiga sa tabi niya pagkatapos at habang nalulunod ang ulan at kulog ang mundo, muli nitong inabot ang kamay niya at sinabing, "Gusto ko maabala ka, Amber. Hayaan mo akong alagaan ka." Sa kabilang banda, nagmamadaling naghuhugas ng kamay si Amber sa sink bago niya inabot ang cellphone niya na nagre-ring sa kitchen counter. Nagluluto siya ng tanghalian para sa kanila ni Sebastian. Tuwing lunch break kasi, umaakyat to sa penthouse para sabay silang kumain. Sa hapunan naman, usually nagpapaluto na lang to sa restaurant ng hotel para daw hindi siya mapagod ng husto. Ganun na ang setup nila mula nung makabalik to mula sa Germany, isang linggo nang nakararaan. And true to his word, inaalagaan nga siya nito simula nang bumalik to. Her personal checks on her, kahit na nasa trabaho to, hindi na nito inuutusan si Trayton o kaya si Ivy para bantayan siya. He makes sure that everything she needs he provides, kahit gaano pa to kabisi sa buong araw. At sa gabi, manonood sila ng pelikula o isang dokumentaryo na si Sebastian mismo ang pumili. After that, ihiga siya nito sa kama bago to pumunta sa sarili niyang kwarto para matulog. Hindi na muling naulit pa ang pagtatabi nila sa kama pagkatapos ng maulan na gabing yon. Hindi naman sa ayaw din niya dahil napakaganda ng tulog niya kapag tumabi to sa kanya. Pero alam naman niya na may hangganan ng kanyang pag-iilusyon. Isa pa, baliw lang siya pero hindi abusada. Si Sebastian ay naging isang perpektong asawa. Masyadong perpekto na kapag dumating ng panahon na matapos ng kanilang kasal. Baka hindi na niya to pakawalan, gaya ng napagkasunduan nila.
At sa totoo lang, kahit na panay-panay ang sita ng kanyang isip sa kanya, dahil hindi niya mapigilan ang nararamdaman niya sa suplado, ini-enjoy niya ang parteng yon ng kanyang buhay. Iniisip niya kasi, na total naman hindi sila magtatagal na kasal ni Sebastian, baka hayaan na lang niya maging masaya ang puso niya, kahit pansamantala lang. Nahihirapan din siya kasing pigilan ng damdamin niya kay Sebastian, lalo pa kapag pinapagana nito ang kapangyarihan sa mga mata nito. Kaya naman hindi niya muna iniisip kung ano pang pwedeng mangyari sa hinaharap. Bahala na. Basta sa ngayon, masaya siya. What's for lunch, Mrs. Smith? Bati agad ni Sebastian sa kabilang linya nang tuloy niyang sagutin ang tawag. Ngumiti siya. Pork adobo, like you've requested. Sagot niya. You're the best. What dessert you want me to get? Blueberry cheesecake? She smiled even wider. Yes, please. Mukhang kabisado na nito na gusto niya ang blueberry cheesecake sa restaurant ng hotel. Alright, see you in a while, Amber. See you. Aniya rito bago tuluyang pinutol ang tawag. Nagmadali niyang tingnan ang niluluto sa induction stove. Na masigurong okay na yon, inoff niya ang stove bago siya naglakad patungo sa kanyang kwarto. Kailangan na niyang maligo bago pa man dumating si Sebastian. Nakakahiya naman na maasam siya sa pawis habang kaharap to sa hapag. She had a quick shower. Sinalubong siya ng sunod-sunod na ring ng kanyang cellphone paglabas niya ng banyo. She quickly picked up her phone from the bedside table and answered the call. Bianca? Bungad niya sa kausap. Amber, may dumating na naman pulang sobre ngayon. Balita nito. There's no sender. Pangalan mong nakalagay. Anong gusto mong gawin ko dito? Marahan siyang nagbuga ng hininga. Itago mo muna, Bianca. Kukunin ko na lang sa'yo kapag nag-report na ako sa office. Pupunta ka dito the day after next, right? Nito. May final check-up ako bukas. Sana payagan ako ng doktor na bumalik sa trabaho. Tamang-tama. May assignment ako na nakaready sa'yo. At pwede bang kausapin mong asawa mo tungkol sa offer ni Drew? Nagiging masakit na talagang pang-upo ko sa lalaking to ngayon. He's so pushing me beyond my waist. Hindi ka ba niya tinawagan? Hindi eh. Alanganin niyang sagot. Hindi pa niya nakukwento kay Bianca ang nangyari na magpang-abot sina Sebastian at Drew sa bahay niya. At base sa kwento ng kaibigan, mukhang wala ring sinabi si Drew. Tumango si Bianca at halatang konsumbido. Drew is really getting on my nerve these days. Hindi na ako makapaghintay na bumalik ka sa trabaho para ikaw naman yung kulitin niya. Lihim siyang natawa. Anyway, I have to go. See you soon, Amber. Anito bago tuluyang pinutol ang tawag. Napabuga siya ng hininga na maalala ang red envelope na sinasabi ng kaibigan. Nilakad niya ang vanity mirror at sinuklay ang basang buhok. Sinubukan niyang alisin ang pulang sobre sa kanyang isipan. Ngunit nabigo siya. Paulit-ulit tong iniisip ng kanyang isip habang nag-iisip ng plano kung paano ito mapupuksan ng tuluyan. Akala niya, kapag hindi niya na to pinansin, titigil to sa pangungulit sa kanya ang nagpapadala niyon. Pero habang binabaliwala niya to, mas maraming pulang sobre ang natatanggap niya taon-taon. Ngayong nakakatatlo ng padalang nangungulit sa kanya, talaga mag-BFF sila ni Bianca. Suki silang dalawa na makukulit na mga tao na ayaw silang tantanan. Ilang sandali pa, dumating na si Sebastian. Nagmadali siya sa paghahanda bago sila magkasabay na humarap sa hapag. Last check-up ko na bukas kay Dr. Lavrio. Aniya rito habang kumakain sila. Pakasabi na lang kay Ivy at Mang Rudy para makapaghanda. Hindi na kailangan. Sasama ako sa'yo. Putol nito sa kanya. Kumurap siya at sandaling nag-isip. Pero baka maging takot chismis lang tayo doon. Alam mo na. Kahit ngayon na halos isang buwan na silang kasal ni Sebastian, nakakakuha pa rin siya ng masasamang tingin mula sa mga tao. At hindi exempted doon ng Angelicum Hospital. Then let them talk. Besides, kailan pa naging masama na samahan ng isang lalaking asawa niya sa ospital? That's unnatural as breathing. Nag-angat na to ng tingin sa kanya. My decision is final, Amber. Bukas sasamahan kita.
Ngumiti siya. Thank you. Ngumiti ito pabalik sa kanya.